Kasalukuyan akong nanonood ng telebisyon kasama si Tyrone. 4 na araw na ang nakalipas magmula noong bumisita kami sa Obgyn na tiyahin pala ni Tyrone. Simula noong araw na iyon palagi niya na akong tinatanong kung anong gusto kong kainin o anong gusto kong gawin. Minsan nga ay imbes na magiging masaya ako sa kanyang pagtrato ay naiinis ako. Dahil kahit na pagsubo ay halos siya na ang gumagawa sa akin. Napapadalas na rin ang pagsuka ko tuwing umaga. Hindi naman umaalis sa tabi ko ang asawa ko. Cheese ay bulong ko dito. Pakiramdam ko kasi ay nagugutom ako. Yes, agad nitong sagot. Nagugutom ako, sabi ko naman na tila ikinapantig ng tenga niya at umupo ng maayos. Sure, anong gusto mong kainin? Napaisip naman ako sa sinabi nito. Ano nga ba? Mangga sana, parang batang nakanguso kong sabi. Jitsem, sige, tatawagan ko lang si. Gusto ko ikaw, saad ko pa. Hindi ko alam pero pakiramdam ko'y nagiging spoiled na ako sa asawa ko. Hindi naman ako ganito dati eh. Nagpakawala ito ng buntong hininga, sure. Magbibihis muna ako, bibili ako, sabi nito. Napayuko ako sa narinig. Gusto ko kasi galing sa puno. Pabulong kong saad habang nilalaro ang mga daliri ko sa kamay. Narinig ko ang pagbuga ng hangin nito, galing naman talaga ang mangga sa puno he said. I mean, gusto kong ikaw mismo ang kumuha. Ayoko doon sa bilihan. Hindi na kasi presko. I replied. And with that, I heard him chuckled. Mind you, Mrs. Ko. Hindi isda ang mangga, he then laughed. Napakunot ang noo ko sa sinabi nito, hindi ako nagbibiro, seryosong saad ko dito. Okay, I'll ask someone to get it. Gusto ko kasi ikaw. Tumayo naman ako at madiin na sinabi ang mga salitang iyon. Naiinis na ako, kailan ba niya maiintindihan ang sinasabi ko? Napahilot naman ito sa sentido ng ulo niya pagkatapos ay mahigpit na sinabunutan ang buhok niya. Sam, naman. Hindi ko kaya yan. Alam mo naman na nabuhay akong. Fine. Huwag mo na lang akong kunan ng mangga, nawawalan na ako ng gana. Malamig kong sabi dito at nagmamadaling umalis patungong kwarto. Nang makapasok na ay kaagad ko itong nilock at pabagsak na humiga sa kama. Di ko na malayang naiiyak na pala ako. Narinig ko pa ang pagtawag at pagkatok ni Tyrone sa labas. Hindi ko siya pagbubuksan. Mabulok siya dyan. Nakakainis siya, ang simple lang ng gusto ko, hindi pa niya magawa. Samantha, please. Open this goddamn door. I'm begging you, please, rinig ko pang pagmamakaawa nito. Tumagilid na lang ako ng pagkahiga. Samantha, please, sigaw pa nito. Mabulok ka dyan, sigaw ko pabalik. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at mariing pinunasan ang mga luhang tumutulo galing sa aking mga mata. Mabulok ka dyan, rinig kong sigaw ni Samantha sa loob ng kwarto. Inis naman akong napasabunot sa buhok ko. Ganito ba talaga kapag nagbubuntis? Hindi naman ganito ang asawa ko noon, palagi niya akong iniintindi. Mabilis akong bumaba at tumungo sa sala upang kunin ang cellphone ko. I need Tita's help. Kinakabahang pinindot ko ang pangalan nito at tinawagan. Sinagot niya naman agad ito, hello, Tyrone Hijo. I heard her said. Tita, need your help. Nanginginig kong saad. Sure, ano yon, Hijo, sabi pa nito. Napalunok ako. About my wife. Bakit? Anong nangyari? Tita, nandoon siya sa kwarto ngayon. Hindi niya ako pinagbubuksan. Bakit? May ginawa ka bang hindi niya nagustuhan? Gusto niya po kasi akong kumuha ng manggagaling sa puno, ayaw niya namang magpatulong ako sa iba. Ayaw niya ring bumili ako. Alam niya namang hindi ako sanay sa mga ganyan, kaya nagalit siya, pagkukwento ko. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa nito sa kabilang linya. Dear Tyrone. Kapag buntis ang isang babae, nagiging sensitive ito. Umiiyak ito kahit sa walang kwentang bagay. Asawa mo iyon kaya kailangan mong sundin ang gusto niya. Mahal mo siya, diba? Saad pa nito. Of course, I do love her. Pero tita, alam niyo naman pong hindi ko kaya. Hijo, pagbigyan mo na ang asawa mo. Mahirap na. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako nito. Ron, I'm already a professional obgyn.
Ngunit naniniwala ako sa mga sabi-sabi na kapag hindi mo pinagbigyan o sinunod ang gusto ng buntis mong asawa, yan kadalasan ang dahilan kung bakit nakukunan ang mga buntis. Kaya nga kung mahal mo talaga siya, kahit pagnanakaw ng pinya sa kapitbahay gagawin mo para sa kanya, mahabang saad nito. I swallowed. Makukunan. Ano? I almost threw the phone. Kalma lang, Hijo. No, I can't. Nagkukulong ang asawa ko sa kwarto and I can't do anything. I shouted. Napasuntok pa ako sa upuan. I have to go, tita. Kakausapin ko pa siya. Oh sure. Pagkarinig ko ng sagot nito agad kong tinapos ang tawag at mabilis na tumungo sa pinto ng kwarto namin. Sinubukan kong buksan ito, nagbabaka sakaling binuksan na ng asawa ko. Ngunit wala ang tahimik ng kwarto namin. Kumatok ako dito, misis ko. Pagtawag ko, naalimpungatan ako nang marinig ko ang boses ni Tyrone. Nakatulog pala ako. Misis ko. Sunod-sunod ang pagtawag nito sa akin. Inirapan ko ang pinto, inis kong sigaw. You want some mango, right? Nautal nitong saad. Yes, babe, galit kong sigaw. Goodness! This feeling is just new. Madaling naubos ang pasensya ko at hindi ko na nakokontrol ang sarili kong galit. Bakit nga ba ako nagagalit sa kanya? Ayaw niya akong kunan ng mangga. Tama. Yung ako mismo ang kumuha, di ba? Teka nga, bakit siya nautal? Baka ayaw niya talaga ang gusto kong mangga? Kukuha ako, saad nito. Ihuwag na, nawawalan na ako ng gana, walang ganang sabi ko at bumalik sa pagkahiga. Ngunit mukhang hindi niya narinig ang sinabi ko. Just wait here, okay, rinig kong sigaw nito. Tumahimik naman ang labas. Wala nang nagsasalita o kahit nakaluskos. Siguro nga umalis na siya. Inayos ko na lang ang aking paghiga. Niyakap ko ang una ng asawa ko at ipinikit ang aking mga mata. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata, nagbabaka sakaling makakaramdam ako ng antok. Ngunit hindi imahe lang naman ng prutas na gusto kong kainin ang nakikita ko tuwing ipipikit ko ang mga mata ko. Mahinang ungol ko. Napalunok pa ako dahil sa mangga. Wala sa sariling bumaba ako ng kama at lumapit sa may bintana upang hanapin ang asawa ko. Hindi ko siya mahanap kahit na lumabas pa ako sa balkonahe, hindi ko pa rin siya mahanap. Nagsalubong naman ang mga kilay ko. Padabog akong bumalik sa kwarto at pabagsak na umupo sa kama. Ang tagal niya naman. Nagugutom na ako. Burmaba ang tingin ko sa tiyan ko. Napangiti ako. Hinaplos ko ito. Baby, ang tagal ni Daddy oh. Nagugutom na tayo nakangiting sambit ko. I sighed. Sana dumating na iyong araw na lalabas na si siya, tapos magiging masaya kaming tatlo. I smiled with the thought. Bumalik ako sa realidad nang marinig kong kumulo ang tiyan ko. Naalarma naman ako. Tumayo agad ako upang maghanap na lang sana ng makakain nang makaramdaman ako ng kirot sa ulo ko. Napapikit ako. Oh God, please. Wag muna ngayon. May bata po sa sinapupunan ko at ayokong madamay siya dahil sa sakit kong ito. Natatakot akong uminom ng gamot, baka kung anong mangyari sa anak ko. I almost cried. Kinalma ko ang sarili ko. Oh God. Mabilis akong tumakbo at agad na hinalungkat ang bag ko upang kunin ang painkiller para sa sakit ko. Muntikan pa akong matumba dahil pakiramdam ko'y umiikot ang aking paligid. Naiiyak ko itong ininom. Halo-halo ang nararamdaman ko, sakit sa ulo at sakit sa puso ko. Nasasaktan ako para sa anak ko, paano kung hindi niya kakayanin? Nang matapos ko na ang pag-inom, humiga ako sa kama habang nakahawak ang mga kamay ko sa ulo ko. Isinubsob ko ang mukha ko sa unan at doon na humagulgol. Ang hirap nito. Gusto ko nang matigil ang sakit na nararamdaman ko ngayon at paniguradong mararamdaman ko pa sa susunod, ngunit may batang nakatali. Sa oras na tatanggapin ko ang alok na iyon ay mawawala ang anak ko, mamamatay siya. Sa wakas ay nakaramdam na rin ako ng antok, malaking tulong rin ang painkiller na ito dahil naiibsan nito ang sakit na aking nararamdaman. Pinikit ko na ang mga mata ko. Nakarinig ako ng mahinang katok galing sa labas, ngunit hindi ko ito pinansin. Misis ko, rinig kong pagtawag ni Tyrone sa akin habang kumakatok.
Nagpatuloy lang ako sa pagtulog. Hindi ko naman narinig ang pag-ulit nito. Maya-maya nakarinig ako ng pagbukas ng pintuan. Siguro dahil sa antok ko, naghahalusinate na ako. Hey, sleepyhead. I heard his voice. Bahagyan akong kumilos. Please not now, inaantok pa ako. Mrs. Ko, wake up. I've brought something for you, halos pabulong nitong sad. Hindi ko ito pinansin. Mrs. Ko, ulit nito. Marahan pa ako nitong yugyog. Ano ba, inis kong sambit. Kita nga tutulog ang tao dito eh. I brought something. Gusto mo too, right? Hindi ko masyadong naaaninag ang mukha nito. Ngunit kitang-kita ko ang pawis na tumutulog galing sa kanyang noo. Hindi ko yan gusto, umalis ka na, inaantok ko pang saad at tumalikod dito. Narinig ko pa ang mabigat nitong paghinga. Kumuha pa naman ako nitong mangga para sa iyo, parang batang nagtatampo ang boses nito. Umikot agad ako paharap dito. Kaya kumuha ka ng mangga. Hindi makapaniwalang saad ko. Tumango naman ito. Umupo agad ako dahilan upang mas makita ko ang mukha nito. Nagulat ako, oh what happened to your face? At bakit ang dumi ng damit mo, halos pasigaw kong tanong. Tila kagagaling lang nito sa paglalaro dahil sa puno ng pawis ang katawan nito. Ang tamlay pa ng mukha nito, hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mga sugat at parang kagat na langgam sa kanyang mukha, kamay at liig. At nakuha pang umiti. Don't worry, kagat lang to ng mga langgam sa punong iyon. Hindi naman ako mamamatay eh, saka natuto na rin akong umakyat ng puno ng mangga, in case you need it again. Saad pa nito habang abot tenga ang ngiti. Napailing ako, no, I'm so sorry, Keith hindi ko sinasadyang pilitin ka, nanlulumong saad ko habang hinahaplos ang mga sugat sa mukha nito. Pumikit lang ito at pinatong ang kamay kong nakahawak sa pisngi nito. Pasensya na kung naging makasarili ako. No, don't blame yourself. Wala kang kasalanan, this is just part of his duty as your husband, he said as he caressed the hair. Pinilit kita eh, alam ko naman na hindi ka pasanay sa mga ganito. But it's different now. Marunong na ako, pagmamalaki nito. Gagamutin ko yan mamaya, nag-aalalang saad ko. Shuwag na, mapapagod ka lang. Lilinisin ko lang ito. Gagamutin ko yan, period. Yes, by the way, thank you for this, Tivay, masayang saad ko dito. Kumuha agad ako ng isa at binalatan ko na gamit ang pambalat na nandoon sa supot. Ako na. Muntik nitong agawin sa akin ang manggang hawak ko, buti na lang at umilag agad ako. As can do this, maligo ka muna. Sobrang hirap nga pala talaga kapag nag-aalaga ka ng buntis, rinig kong bulong nito. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy na sa pagkain. Ang sarap. Dahil sa asim ay nabuhay ang gana ko sa pagkain nito, ang sarap. Naubos mo na agad? Hindi makapaniwalang tanong ng asawa ko na kakalabas lang sa banyo ng kwarto namin. Napangiwi ako sa naging reaksyon nito. Hindi ko din namalayang naubos ko na pala ang kinakain ko, masyado yata akong nasarapan. Ang sarap talaga ng mangga, Chisay salamat, masayang saad ko rito. Nakita ko naman ang pagbago ng ekspresyon nito. Ihebe pleasure, Mrs. Ko. I love you and I'm willing to do everything for you and for our baby, he said. Halika na, gagamutin ko na yang yan, mahina kong hinila ang mga kamay nito at pinaupo sa kama. Halatangang bagong ligo pa itong asawa ko, ang bango-bangol ang basa at magulong buhok nito ay mas nagpapagwapo sa kanya. I swear. I'm really fine, Mrs. Ko. You don't have to worry. Okay. Kulang na nga lang may lalabas na nana dyan sa mukha mo eh. Namumula pa yan tapos sasabihin mong okay ka lang, singhal ko dito. Masyadong matigas ang ulo. Hosh, kalma na. Sige gamutin mo na, kung yan lang ang ikatatahimik mo, kalmadong saad nito. Aalis na sana ako sa kama upang kunin ang first aid kit, nang bigla akong hinila nito at hinalikan sa mga labi ko. Agad naman akong nadala. Kailan pa ba ako magsasawa sa mga halik ng lalaking ito? Naramdaman ko ang kamay nitong hinahaplos ang aking kanang pisngi. Maya-maya ay tumigil na ito. Tumitig ito sa akin at mumiti. Mahal na mahal kita. 4 months days passed. 4 na buwan na akong buntis, hindi ko man lang namalayan ang mabilis na pagtakbo ng panahon, medyo halata na rin ang umbok ng tiyan ko.
Tuwing umaga, hinihimas-himas ko talaga itong tiyan ko. Nakagawian ko na ang bagay na iyon. Si Tyrone naman ay todo alaga pa rin sa akin, katulad ng dati. Noong nakaraang linggo, muntik na kaming mag-away ng asawa ko. Gusto kasi niya ay tanungin na naman ang tita Mariel niya, ang ob ko kung ano ang kasarian ng aming anak. Ang gusto ko naman ay huwag muna, gusto kong malaman yon kapag ipapanganak ko na siya. Buti na lang at nagtimpi ito, akala ko pa naman ay papairali na naman ito ang pagkamapilit niya. Tungkol naman sa sakit ko. Minsan ko nang binisita ang doktor ko. Good morning, Mrs. Madrigal. How may I help you? Tipid naman akong umiti sa doktor na ngayon ay pinapaupo ako. Good morning, Doc. Naparito po ako kasi may sasabihin po sana ako. Yes, tatanggapin mo na ba ang alok namin na pangiti ito? Umiling naman ako. No, Docy, gusto ko lang itanong kung may iba pa bang paraan. Napansin ko naman ang pagkunot ng noo nito. What do you mean, Mrs. Madrigal, naguguluhan nitong sambit? Docy, buntis po kasi ako, pinigilan ko ang sarili kong maiyak. Napatingin naman ito sa aking tiyan. Hindi pa masyadong halata dahil 2 buwan pa lang naman ang tiyan ko. Mahihirapan tayo niyan, lalo ka na, iling-iling nitong sambit. May iba pa bang paraan, Docy? Kahit ano po, tatanggapin ko, nagbabaka sakaling saad ko. Umiti lang ito, isang malungkot na ngiti. Wala tayong ibang magagawa kundi ang hintayin ang panganganak mo, Samantha. Mas maganda ang surgery. I'm afraid your body is not compatible with radiotherapy. Kaya nga lang, may batang madadamay dyan sa sinapupunan mo. Malungkot nitong saad. Napayuko na lang ako. Doc, masyado na po kasi akong halata eh. Dumadalas na ang pagsakit nitong ulo ko. I'm so sorry, Mrs. Madrigal. She can still take those painkiller in case, Doc. Agad itong umiling, no, painkiller can sure affect your baby's health. Nagde-develop pa ang bata dyan sa sinapupunan mo, and I'm afraid maapektuhan ang kanyang kalusugan sa painkiller na iniinom mo. Pakiramdam ko ay nanghina ako sa narinig. Ilang beses na akong umiinom ng gamot na yun. Dahil sa kakaisip ko, di ko na malayang muntikan na pala masunog tong luto kong hotdog. Nagmadali akong kumuha ng plato at nilagay ang mga ito. Tapos na akong mag-almusal, kasama si Tyrone kanina bago. Siya umalis para sa trabaho. Kaso, nakaramdam ulit ako ng gutom kaya nagluto ako ulit. Mag-isa lang ako ngayon sa bahay. Sinabi niya rin kanina na maaga siyang uwi, tapos tatawagan ko pa daw siya kapag daw may kailangan ako. Ayoko siyang madistorbo kaya naghanap ako ng paraan. Pagkatapos kong kumain ay dumiretso muna ako sa bakuran upang magnilay-nilay. Bawat pagtapak ng mga paay aking binabantayan, natatakot kasi ako na isang maling hakbang ko lang ay madudulas ako. Nang makalapit na sa upuan ay tumigil na. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang malamig at preskong hangin na tumatama sa aking balat at ang aking buhok na sumasayaw kasabay sa hangin. Maya-maya ay napagdesisyonan ko ng umupo, napahawak na naman ako sa aking tiyan na ngayon ay maumbok na. Baby, palaki ka dyan bulong ko dito. 5 months left baby at lalabas ka na, nakangiting sambit ko dito. Maging malakas ka para sa amin ng daddy mo, baby. Hindi ko alam ang gagawin ko sa sarili kapag nawala ka sa amin. I continued. Bumuga ako ng hangin at turningala sa langit. I'm willing to sacrifice everything just for the sake of my baby. Wala akong pakialam kahit na anong mangyari sa akin. Bakit ba ang hirap ng sitwasyon ko ngayon? Hindi naman ako masamang tao Bakit kailangan ganitong problema pa? Bakit kailangan madadamay pa ang anak ko? Hindi ko maintindihan bakit kailangang may nakataya pang buhay. Ito ba ang sinasabi nilang blessing in disguise? Kailangan pa bang mapunta sa ganitong sitwasyon ang anak ko? Napabuntong hininga ako sa naisip. Wala akong ibang magawa kundi ang umupo lang dito, nakakabagot. Wala akong kasama, nakakabaliw. Kinuha ko ang cellphone ko na nasa bulsa ko, hinanap ko agad ang pangalan ni Joy. Wala naman sigurong masama, di ba? Wala naman ata siya sa trabaho ngayon Hello, paunang bati ko dito. Sammy? Napatawag ka? May problema ba? Agad nitong tanong. O wala naman. Nababagot lang kasi ako dito sa bahay, wala akong ibang magawa, saad ko pa. Narinig ko ang mahinang pagtawa nito, di umutot ka tapos habulin mo.
Joy naman, nangunot pa ang noo ko nang marinig ko ang sagot nito. Suggest ko lang naman, baka sakaling mag-enjoy ka. Sabi pa nito. Seryoso ako, Joy. O, edi okay, bigla namang sumeryoso boses nito. Asan ka ba ngayon, tanong ko. Nasa mall, bakit? Pwede bang sumama? Sam, buntis ka. Kaya ko naman, isa ka, nababagot na rin ako dito sa bahay, walang ganang sambit ko. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito. Sige na kasi, pagpupumilit ko. Wag nga kasi. Kung gusto mo, kami na lang ang pupunta dyan. Pasigaw pa nitong sabi. Wait, kayo. Sino bang kasama mo? O wala ka na doon? Sino nga? Ramdam ko na talaga ang pagkainis ni Joy. Natatawa ako habang iniisip ang mukha nito. Si Alex, medyo pabulong nitong sabi. Nanlaki naman ang mga mata ko. Matagal-tagal na ring hindi nagpapakita si Alex sa amin Punta kayo dito, please. Samantha. Pasalamat ka buntis kundi, kanina pa kita sinipa dyan, pasigaw nitong sabi. Uy, sino ba yung kausap mo at galit na galit ka dyan? Rinig kong tanong ni Alex sa kabilang linya. Hala! Date ba nila? Si Samantha, sagot naman nito. Oy, Joy. Ibigay mo nga kay Alex, sabi ko. Tila hindi nila ako narinig dahil nag-uusap sila. Napanguso naman ako rito. Paulit-ulit ko lang tinawag si Joy bago ako tuluyang mapansin ito. Oh, date nyo. Natahimik naman ang kabilang linya. Anong nangyari? Maya-maya narinig ko na naman ang pag-uusap nila. Masaya ako dahil bati na sila sa wakas. Sana nandoon ako. Teka, ngayon na nagkakamabutihan na sila. Baka nagkabalikan na silal. Samantha Santiago Madrigal, seryosong tawag ni Joy sa akin. Kailangan talaga buong pangalan, Joy. Chuckled. Inis itong nagpakawala ng hininga, papunta na kami dyan sa inyo, sabi nito, dahilan upang manlaki ang mga mata ko. Talaga? Huwag kang overacting. Baka kung mapano ka, sasakit na naman yung ulo mo, tila inang saad nito. Napangiti naman ako. Sige, magbibihis lang ako. Wag na, amoy pawis na rin naman kami ano bang ginagawa nyo? Nagulat ako sa sabi nito. Iba ang pumasok sa utak ko. Wag kang green. Sapakin kita dyan natawa na lang ako sa sinabi nito. Kahit kailan talaga, Joy. Sam! Na-miss kita, napangiti ako nang marinig ko ang boses ni Alex sa kabilang linya na miss ko na siya. Kaagad akong nag-ayos. Simpleng dress lang naman ang suot ko. Gusto kong maging presentable sa harap ng mga kaibigan ko, no? Lumabas ako ng bahay upang hintayin sila sa labas ng gate. Tamang-tama naman ang pagbusina ng isang kotse sa labas. Paniguradong sina Joy na yun. Natutuwang lumabas ako ng gate. Nakita ko ang itim na kotse ni Alex na nakatigil sa harap ng bahay, kaya kumaway kaagad ako. Nakita kong lumabas si Joy sa kotse, kaya natutuwang naglakad ako papalapit dito. Nag-date ba kayo? Natatawang bulong ko dito. Kumunot naman agad ang noo nito at mabilis na umiling. Nang tuluyan nang lumabas sa kotse si Alex, nilapitan ko na agad ito at niyakap. Alex! Ilang buwan kang hindi nagpaparamdam tila nagtatampong saad ko dito. Sorry, Sarm. May inaasikaso rin kasi ako sa New York. I have to help Daddy, he explained. Kumalas ako sa pagkakayakap ko rito at palipat-lipat silang tiningnan. I miss them. Na-miss ko na kayo. Kumusta na nga pala kayo ni Joy? Nang maitanong ko iyon, napansin ko ang pag-iba ng kanilang mga mukha. Tila ba'y iyong tanong na iyon ang iniiwasan nilang marinig? Napabuntong hininga na lamang ako, tara pasok tayo, na miss ko kayo, mabilis ko silang pinapasok sa bahay. Ang saya! Pakiramdam ko ay high school student kami at magdamag silang matutulog dito sa aming bahay. Kukuha ako ng makakain nyo, sabi ko agad nang makaupo na sila. Huwag na, Sam. Ito naman, pagpigil ni Joy. Joy, huwag nang maarte. Ikaw din, huwag kang Tigil na nga, hanggang ngayon nag-aaway pa rin kayo, natatawang sita ni Alex. Nakitawa na lang rin kami ni Joy dito. Nga pala, matanong ko nga kayo. Date nyo ba kanina? Tanong ko. Ang totoo na may tinutokso ko lang sila.
Napansin ko ang pandidilat ng mata ni Joy sa akin. Naiinis na ito panigurado. Sasagot na sana si Alex nang bigla itong unahan ni Joy. Kumusta, Sam? Malaki-laki na rin tong pamangkin ko pagliba pa nito. Napanguso naman ako, ayaw niya talagang pag-usapan. Salamat naman. Nagpapasalamat nga ako at kahit may karamdaman ako ay nagpapalakas pa rin siya, nakangiting sambit ko. Please take care of yourself, Sam. Napatingin naman ako kay Alex na nag-aalalang nakatingin sa akin. Napatango na lang ako. Sinabi na sa akin ni Joy na minsan niya nang sinabi kay Alex na may sakit ako. Nga pala, saan yung asawa mo? Tanong ni Joy. Nasa trabaho. Sabi niya naman daw ay maaga siyang uwi mamaya, sagot ko naman. Balik sa tanong ko kanina. Nagbalikan na ba kayo? Sam, saan ba dito ang kusi? Joy, wag mo akong iwasan. Masyado ka ng halata inis kong saad dito. Inirapan naman ako nito. We're okay, Sam. Alex plainly said. Wala bang ano? Anong ano, he asked. Napasimangot na lamang ako nang hindi nila makuha ang punto ko. Gusto ko silang tanungin kung balik na ba ulit sila sa pagiging magkasintahan. Wala. Tara na nga dito sa kusina, kain tayo. Naghanda kami ng aming kakainin, nagluto kami ng kung ano-ano. Minsan din ay napapakwento kami patungkol sa nakakatawang alaala noong mga bata pa kami. Nagtatawanan pa kami. Hindi pa rin pala sila nagbabago, sila pa din ang mga kaibigan ko noon. Ang tanging nagbabago nga lang ay ang edad, ngunit ang kalokohan ay talagang nanatili pa rin. Masaya rin ako para sa dalawang to dahil nagkaayos na rin sila sa wakas, sana naman ay magbalikan na rin sila. I want to see them being sweet to each other. Nagulat ako nang biglang tumunog ang cellphone ko na nasa bulsa ko, lumayo muna ako sa kanila ng bahagya. Kinuha ko ito at sinagot. It's Tyrone. Hello, Mrs. Ko. Tisay. Bakit? Galit ka ba sa akin? Napangiwi ako sa naging tanong nito. Hindi naman bakit. Naguguluhang tanong ko. Wala. Teka, bakit ang ingay yata dyan? May kasama ka ba? Sino? Sina Joy at Alex, pinapunta ko kasi sila rito. Wala kasi akong magawa, sagot ko na lang. Oh, I'm sorry. Bakit naman? Kasi wala ako dyan. Promise uwi ako ng maaga, he said. Tipid lang akong umiti at tinignan ang dalawa na naghaharutan sa di kalayuan. Oh, CJ. Sige na, nagluluto pa kami I heard him sighed, okay then, I love you. I love you too. I replied. Tinapos ko na ang tawag at nilagay ang cellphone ko sa bulsa. Bumalik ako sa pwesto ko kanina. Muntikan pa akong mapasigaw nang lagyan nila ako ng kung anong dumi sa mukha. Abak! Akala ko ba magluluto lang kami? Nakisabay na rin ako sa kanila. Pahid dito, pahid doon. Tawa dito, tawa doon. It feels like we're just 6 years old. Naglalaro, nagtatawanan, pinagtitripan ang mga kaibigan. Bae, sigaw ko habang kumaway-kaway ang kamay sa papaalis na sina Alex at Joy. Ang saya ko sa araw na ito. 6:00 na ngayon, 8 oras ko silang kasama dito sa bahay. Hindi ko na nga halos mabilang ang mga tawang lumalabas sa bibig ko kanina. Napansin ko ang magkasalubong na kilay ni Tyrone sa gilid ko habang nakatitig sa ngayo ay papaalis ng kotse nila. Why, bakit nakabusangot yang mukha mo? Tanong ko pa dito. Mukhang nagulat ko pa ito dahil sa ipinakita niyang reaksyon. Akala ko ba si Joy lang ang kasama mo dito, malamig nitong sambit. Wala akong sinabi Saka, alam mo namang magkaibigan kami simula pa noon. Inirapan lang ako nito, malamig na. Pasok na tayo, pagputol nito sa sinabi ko. Napanguso na lang ako at sumunod dito. Kararating niya lang kasi. Paglabas namin kanina ay ang pagdating niya naman dito sa bahay. Nauna na akong pumasok sa bahay at umupo na sa couch. Isinandal ko ang ulo ko dito nang makaramdam ako ng panlalabo ng aking mga mata. Pinagod ka ba nila? Tanong nito. Tanging iling lang ang naisagot ko at ipinikit ang aking mga mata. Gutom ka na ba, Mrs. Ko? Anong gusto mong pagkain? Tanong ulit nito. Kahit ano, tipid kong sagot. Maya-maya narinig ko ang mga hakbang nitong papaalis sa kinaroroonan niya. Napabuntong hininga ako.
Hinilot ko ang sentido ng aking ulo habang nanatiling nakapikit ang mga mata. Nanatili akong naging kalmado. Madalas akong nagkakaganito at alam kong isa ito sa mga sintomas ng aking sakit. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Napahinga ako ng maluwag nang makitang maayos na ang aking paningin. Ilang minuto akong nanatiling nakaupo doon hanggang sa napagdesisyonan ng tumayo at puntahan ang asawa ko sa kusina. Nakita ko itong abala sa pagluluto. Ang gandang tingnan ng asawa kong nakasuot ng apron, nagmukha siyang daddy dito. Keith ay, pagtawag ko dito. Misis ko, doon ka na. Tatawagin na lang kita kapag nakahanda na ang hapunan, saad nito habang nakatuon ang atensyon sa niluluto. Naningkit naman ang mga mata ko sa nakita, kailan nga pala siya natutong magluto. Sa pagkakaalam ko kasi sunog lahat ang luto nito. Kailan ka pa natutong magluto, tanong ko dito. Napansin ko naman ang pagtigil nito at tumingin sa akin. Di mo na maalala, he asked. Umiling na lang ako bilang sagot. Ay, 6. Wala naman talaga akong kaide-ideya kung paano at kailan siya natuto sa ganitong bagay. Mrs. Ko. 4 months had already passed. Baka nakakalimutan mong paborito mo ang isa sa mga niluto kong putahe, he said. Unti-unting naglaho ang ngiti sa aking mga labi, napalunok ako sa narinig. Wala akong naalalang ganyan ah. Nagiging makalimutin ka na these past few days, Mrs. Ko. Maybe side effects of pregnancy, he then chuckled. Alanganin akong ngumiti dito. Ngunit sa kaloob-looban ko sobrang takot ang aking nararamdaman. Buti na lang at abala ito sa pagluto. Hindi nito nakikita ang mukha ko ngayon. Gusto kong sabunutan at suntukin ang ulo ko dahil sa inis. Hindi ko alam, baka bukas paggising ko tuluyan na akong makakalimot sa lahat. Natatakot ako na baka pati pangalan ko ay makakalimutan ko na. Hindi ko na malayang natapos na pala ito sa kanyang niluto, nilagay nito ang ulam sa lamesa. Pilit naman akong umiti nang mapansin ko ang mga mata nitong nakatingin sa akin, paborito ko iyan saad ko pa. Akala ko pati afritada ay makakalimutan mo na, he chuckled. Lumapit ito sa akin at pinaupo ako. Pagkatapos ay nagsimula na kaming kumain, tahimik lang akong kumakain. Naaalala ko na naman ang sakit kong ito. Mabuti na lang at hindi ako nahahalata ng asawa ko at iniisip lamang niyang isa ito sa sintomas ng pagbubuntis ko. Mrs. Ko. Tila nagbalik ako sa realidad nang marinig ko ang pagtawag nito sa akin. Inangat ko ang parehong mga kilay ko, oh what? May problema ba sa niluto ko? He worriedly asked. Umiling lang ako rito, may iniisip lang ako, nakayukong saad ko. Ano yun, Mrs. Ko? He asked. Umiling lang ako. Sam, tumingin ako dito. Tinawag niya na ako sa pangalan ko, nagbalik na naman ang seryosong ugali nito. Tyrone, wala nga. At saka hindi naman ganoon kaimportante. Then what is it, seryosong sad nito. Problema lang ako, paano kapag darating na ang araw na manganganak ako? Tapos hindi ko kakayanin, natatakot ako na baka mamatay ako, baka hindi ko na makakasama ang anak ko. Ayay, stop saying that, Mrs. Ko. Walang mamamatay, okay? Hindi ako aalis sa tabi mo, and I'll make sure you and our baby are both fine, tila tarantang saad nito. Lumipat ito sa aking tabi at mahigpit akong niyakap. Sumandal ako sa matipuno nitong dibdib habang nakatitig sa kawalan. Sana nga, sana. Matapos naming kumain na una na akong pumasok sa kwarto namin. Tutulong pa sana ako dito sa pagliligpit ngunit pinigilan agad ako nito. 2. Bagsak balikat akong humiga sa aming kama. Hanggang kailan ba? Hanggang kailan pa ba ako pahihirapan ng ganito? Hanggang kailan ba matatapos ang mga tito? Kapag may nawala na? Kapag may nasaktan na, ganoon ba? Madiin akong napapikit sa naisip. Umayos na ako sa paghiga at mahigpit na hinawakan ang kulay asul na unan na binili ni Tyrone para sa akin. Maaga kaming gumising ni Tyrone upang maglakad-lakad. Sabi niya kasi ay kailangang maglakad-lakad ako tuwing umaga para daw hindi ako mahihirapan kapag nanganak na, tapos para rin daw hindi ako mahirapan kapag manganganak na ako. Magkahawak kamay kaming naglalakad. Panay kwento pa ito tungkol sa mga nakatatawang mga bagay. Natatawa naman ako. Maya-maya rin ay kumakanta rin ito kapag naubusan na kami ng usapan. Sabihin mo lang kung gusto mong magpahinga, Mrs. Ko, sambit nito.
Tumango lang ako dito. Maraming batang naglalaro rito ngayon. Ang iba'y naghahabulan, ang iba na may naglalaro ng bola. May iba ding tao ritong nagkukwentuhan. Saan mo gustong pumunta pagkatapos nito? Nakangiting tanong nito. Ihuwag na, dumiretso na tayo sa bahay para makahanda ka na sa trabaho mo. Nope. Hindi ako papasok ngayon, I've already told the secretary, saad pa nito. Pero naman, wala ka rin namang magagawa kapag kasama mo ako eh. Don't care, just want to spend this day with Elvie wife. Nothing more, nothing less. Inangat nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanang pisngi ko. Pakiramdam ko tuloy ay namula ako sa ginawa nito, ramdam ko kasi ang mga mata ng mga taong nakatingin sa amin. Minsan tuloy pinapanalangin ko na sana ay magmana ang magiging anak ko sa daddy niya. Gusto ko kasing magkaroon ng malambing na anak katulad na rin ng aking asawa. Gusto ko tuwing gumigising ako sa umaga ay may bumubungad ng halik sa aking mga pisngi. Ang sarap lang isipin. Pagkatapos ay dumaan kami ni Tyrone sa isang fast food chain. Gusto pa sana nitong sa iba na lang kami, ngunit nagpupumilit akong sa Jollibee kami pupunta. May isa rin kasi sa tabi nitong Jollibee at doon gusto ni Tyrone kami kumain. Ngunit, dahil sa mapilit ako, wala na itong nagawa kundi pagbigyan ako. Natawa pa nga ako nang makita ko siyang nakasimangot habang nag-o-order. Muntikan ko pa nga itong makurot sa pisngi, lalo na nung umupo kami at nakatitig lang ito sa pagkain habang ako ay sarap na sarap na. Ayaw mong kainin yan? Akin na lang, sabi ko pa. Go ahead. Busog pa ako. Kunot noong sambit nito. Tive, bakit ba ayaw mong kumain ng mga ito? Bigla ang tanong ko. Napatingin lang ito sa akin pagkatapos ay lumipat sa pagkain. Ayoko lang, tipid nitong sagot. Inirapan ko ito. Git nga, inis kong tanong dito. Ayokong magmukhang bata, sagot nito. Bahala ka, ikaw lang rin naman ang magugutom. Natatawang sabi ko at ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi naman nagbago ang isip nito at nagmatigas pa rin hanggang sa maubos ko ang pagkain ko. Kahit yata anong gawin ko, ayaw pa rin itong magpatinag. Nakauwi kami ng bahay. 8:21 na. Ngunit wala pa rin kain itong maarte kong asawa. Kakatapos ko lang maghugas ng katawan, nang makalabas na ako ng kwarto namin, nakita ko agad ang asawa kong nakaupo sa couch at halatang pagod dahil nakapikit ang mga mata nito. Bumaba ako sa hagdan at nilapitan ito. Napansin ko ang tumutulong mga pawis nito at basang damit. Napailing naman ako sa nakita, kumuha ako ng tuwalya na pamunas. Mukhang inaantok pa ito dahil nagising kami ng maaga kanina para maglakad-lakad. Lumapit ako dito at umupo sa tabi niya. Maingat kong pinunasan ang pawis nito sa mukha, pagkatapos ay salig. Napatitig ako sa mukha nito, nakakunot ang noo nito habang tulog. Ang sarap niyang kunan ng litrato, para lang itong modelo na pinapatulog upang kuhanan ng litrato para sa isang magazine. Napalunok ako habang sinabayan ng tingin ang tumulong pawis nito na galing sa baba nito na dumudulas patungo sa liig nito. Hindi ko na malayang napakagat na pala ako ng pang-ibabang labi ko, pakiramdam ko tuloy ay pinagpawisan ako sa nakita. Are you done checking on me? Muntikan ko na itong masuntok nang nakapikit itong umisi at nagsalita. Tumayo ako ng tuwid at umiwas ng tingin, bakit ka ba natutulog na basa ang damit? Magbihis ka na baka magkasakit ka pa, mabilis kong sabi. Patakbo akong tumungo sa kusina upang uminom ng tubig. Napahinga ako ng maluwag nang nakalayo na ako dito, pinaypayan ko pa ang sarili ko gamit ang kamay ko dahil sa nararamdamang init. Narinig ko ang pagtawa nito sa sala, umirap na lang ako sa inis na nararamdaman. Nilagok ko ang natirang tubig at pabagsak itong nilagay sa mesa. Mrs. Ko. Napatigil ako nang maramdaman ko ang mga kamay nito sa aking baywang. Tila naging tuod ako at hindi makagalaw. Nakikiliti ako sa bawat haplos niya. Parang nakakawala ng problema ang ginagawa niya. Pakiramdam ko'y nakukuryente ako. Kuryente na galing sa mga kamay niya at dumadaloy sa aking baywang na kumakalatay sa buong katawan ko. Tishay. Sorry, he huskily said. Sorry for what? I managed to act normal, kahit na nagwawala na ang aking kalooban dahil sa presensya niya. Tuluyan ako nitong niyakap at sinandal ang baba sa aking balikat. Ramdam ko pa ang mainit na hininga nito at napakabangong amoy. Sorry if I made you feel obsessed with this handsome face.
Namamaos nitong saad. Nanlaki naman ang mga mata ko at malakas itong tinulak palayo sa akin. Tumawa pa ito nang makita akong nainis. Ako? Obsessed sa'yo? Ano bang gusto mo? Pupunasan kita habang nakatingin sa malayo. Wow, Tyrone, mag-isip ka naman. Inis kong saad dito. You're too defensive, Mrs. Ko. Okay then, I'm sorry. I'm just kidding, pagsuko pa nito. Akma pa itong lumapit sa akin pero tinulak ko ito. Umirap naman ako dito, naramdaman ko na naman ang mga braso nito na yumakap sa aking bewang. Hindi na lang ako tumutol at hinayaan ito. I felt his hands caressing my tummy. Hinawakan ko naman ang mga iyon at sumabay sa bawat haplos nito. Baby, I can't wait to see you, he whispered. Napangiti ako dito. Hindi pa nga malaki si baby sa tiyan ko. Palalabasin mo na agad, natatawang sambit ko. At said, okay. Baby, palaki ka dyan sa tiyan ni mommy ah. Para paglabas mo kasing gwapo mo ako, he said. Paano kung babae? Well then, I want her to be pretty as her mommy, he replied, and the next thing he did made in a heart beats fast, he kissed me. Oh, baby Brian, narinig mo iyon? Kaya magpakalaki ka dyan dahil excited na si daddy na makita ka, nakangiting sambit ko. Eloy Brian, he asked. Hindi ko alam, nagagandahan ako sa pangalang yon. Parang ang sarap kasing pakinggan. Paliwanag ko dito. Kahit na nakatalikod ito ay ramdam ko pa rin ang pagkurba ng mga labi nito. Okay then, baby Brian, he then caressed Evie tummy. Hire, magbihis ka na nga ng damit mo. Pati ako nababasa na rin saad ko pa. Nakaramdam na kasi ako ng pagkailang sa posisyon namin. Fine, he just answered. Unti-unting lumuwag ang pagkayakap nito sa akin hanggang sa tuluyan na itong kumalas. Umikot ako upang harapin siya. Buong akala ko ay aalis na ito sa harap ko upang maligo, ngunit nagkakamali ako. Lumuhod ito sa harap ko dahilan upang mapaatras ako ng bahagya. Nakatitig lang ito sa aking maumbok na tiyan. Dahan-dahan itong inilapit ang kanyang mukha sa aking tiyan at marahan liyong dinampian ng halik. Naliyak ako sa aking nakita. Ito ang pinapangarap ko. A loving husband and a baby. A happy family. Ilang segundo bago ito inilayo ang mga labi sa aking tiyan. I love you baby, he said. At tuluyan nang tumulo ang mga luha na galing sa aking mata patungo sa aking pisngi. Kakauwi lang namin galing sa klinikan ng obgyn ko upang magpa-check up. 3 months had already passed. 7 months na ang baby ko, sobrang bilis ng panahon. Ilang buwan na lang at manganganak na ako. Malaki ang pasasalamat ko at tinupad ng Diyos ang aking panalangin. For the past 2 months hindi ako nakaramdam ng sobrang kirot ng aking ulo. Siguro ay sumasakit siya, ngunit hindi katulad ng dati na sobrang sakit ang aking mararamdaman. Malaki nang ang aking tiyan, kaya ganoon na rin siguro ang pagiging maalahani ng aking asawa sa tuwing naglalakad ako o bababa ako ng hagdan. Andito ako ngayon sa sala, kasalukuyang kumakain ng chicharon habang nanonood ng telebisyon. Katabi ko ngayon si Tyrone ngunit tulog ito, ayoko namang gisingin. Masyado kasi itong pagod sa trabaho, lalo na sa pag-aalaga sa akin. Kaunting buwan na lang at makikita ko na ang anak ko. Napansin ko pa ang pagtaba ko dahil sa dami ng mga kinakain ko na hindi ko naman mapipigilan dahil ginusto ng anak ko. Nanonood ako ngayon ng Upin and Ipin. Hindi ko naman gusto ang manood ng cartoon movie noon, ngunit nang magsimula ang pagbubuntis ko naging hilig ko na ito. Natawa pa nga ako nang makita ko ang kakyutan ng kambal. Hindi ko na malayang nalakasan ko pala ang pagtawa dahilan upang maalimpungatan ang asawa ko. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy sa panonood, nakakatawa talaga ang cute pa ng magkambal. Nakita ko ang pag-ayos nito ng upo habang nakatingin sa harap. Mrs. Ko, what's that? He asked. Upin and Ipin. Ang cute nila Pero mas gusto ko si Ipin kasi mukha siyang kuya kung mag-isip, natutuwang pagpapaliwanag ko dito. Shit, ilipat mo yan. Agad niyang inagaw sa akin ang remote control at nilipat iyon sa ibang channel. Nakanganga ko itong binalingan ang tingin. Give me that, inis kong sigaw. Itinabi ko ang hawak kong chicharon at pilit na inagaw sa kanya ang remote. Mrs. Ko, please. Ilang beses ko bang kailangan ulit-ulitin na huwag kang manood ng mga ganito? Ramdam ko ang inis sa boses nito.
Hindi ko ito pinakinggan at nagpatuloy lang sa pagbawi ng remote habang ito naman ay umiiwas. Ibigay mo sabi eh. Baka matapos na yun. I shouted. Sam, please kahit ngayon lang. Don't be hard-headed, kalmadong saad nito. Nang makaramdam ako ng pagod. Lumayo ako dito habang galit na nakatitig sa kanya. Samantha, please. Ibang movie na lang, gusto mo ng drama? Fantasy? Action? Ay, apat. Wala, galit kong sigaw. Napansin ko naman ang taranta sa mukha nito. Ish, wag kang magalit. Isipin mo ang anak natin, he calmly said. Bigla namang pumasok sa isip ko ang pagdadalang tao ko. Natigilan ako sa ginawa at umayos ng upo. Hinihingal ako kahit na wala naman akong ginagawa. I'm sorry, Mrs. Ko. But please don't watch that kind of movie again, he said. Nakatitig lang ako sa harap, naiinis akong nakatingin sa telebisyon. Ayokong manood nito, ang pangit. Alam mo namang buntis ka, but you're still watching it, he continued. Nagsalubong bigla ang mga kilay ko sa narinig. Huwag kang makialam kung anong gusto kong gawin, Tyrone, pasigaw kong sagot. Sam, nakita mo ba yung pinapanood mo? He said. He's already irritated, and I can see it. Ano bang meron doon? Pabalang kong sagot dito. Narinig ko ang pagbuga nito ng hangin. Ayokong manood ka ng ganoong klaseng mga mukha. Sabi pa naman nila kapag nanonood ka ng cartoons, magiging kamukha daw nila ang magiging anak mo. Paliwanag nito habang kamot-kamot ang bato. Imbes na makaramdam ako ng inis dito, natawa pa ako sa naging niya. Seryoso ako, he added. Patuloy pa rin ako sa pagtawa. Mrs. Ko, please. Hindi ko ito pinakinggan at nagpatuloy lang sa pagtawa. Samantha, makakasama iyan sa iyo. Napatigil agad ako sa pagtawa dahil sa gulat. Dahan-dahan ko itong nilingon. Hindi ko inaasahan na gagawin niya iyon. Sinisigawan mo ba ako? Mahina ngunit puno ng galit kong tanong. Agad namang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. No, I'm sorry, mahinang sambit nito. Kumunot ang noo ko, galit ko itong tiningnan. Tumitig rin ito sa akin na tila ayaw magpatalo. Nang maramdaman kong naluluha na ang mga mata ko, inis akong tumayo at tumakbo paalis sa sala. Nakakainis lang, natalo na naman ako. Galit ka na naman. I sighed in disbelief when felt his presence at the back. Para rin naman sa iyo ang mga sinabi kong iyon eh. Malambing nitong saad. Liliko na sana ako upang singhalan siya, ngunit naisip ko ang anak ko. Ayoko siyang lumaking matigas ang ulo, gusto kong lumaking masunurin ang anak ko. Mariin akong napapikit. Maya-maya, napagdesyonan ko ng lumingon dito. Hindi galit kundi nakangiti. Nakita ko pa sa mukha nito ang pag-aabang sa mga posibleng isisigaw ko sa mukha niya. Dalawa. Okay, understand. From now on, hindi na ako manonood noon, nakangiting sambit ko. Wala akong narinig na pagtugon nito. Dahan-dahan lang itong umiling na para bang hindi makapaniwala sa inasal ko. Hindi ka nagalit sa akin, hindi makapaniwalang tanong nito. Marahan akong natawa at umiling, no, barely would I, sagot ko pa. Napangiti ito, you're unbelievable Mrs. Ko, sabi pa nito. Just smile. Pagtatampo lang naman talaga ang nararamdaman ko pero hindi ako galit sa kanya. Lumapit ito sa akin, akmang yayakapin pa ako nito ngunit umiwas ako. Hindi porke hindi ako galit sa'yo, makakayakap ka na sa akin. Magagawa mo lang yan sa isang kondisyon, umuso pa ako. Mumisi lamang ito sa akin, anything, puno ng pagmamalaki ang boses nito. Bilhan mo ako ng 2 dosenang chicharon. Abot taingang ang ngiti ko habang masiglang nagsalita. Nanlaki ang mga mata nito na tila hindi makapaniwala sa aking sinabi. Bibot, kakabili ko lang kanin. Basta. Malapit na kasing maubos, malado niyang saad ko habang nakakrus ang mga braso. Mrs. Ko, tatabakan yan sige ka. Don't care, laban ko pa at turningin sa malayo. Fine. Aalis na sana ito nang sumigaw ulit ako. Pahabol. With times 2 spicy sauce sana, napatigil na naman ito sa paglalakad at mabilis na lumingon sa akin. Are you even serious, Sam? He shouted in disbelief. Tinaas ko lang ang isang kilay ko at tumango. Pagkatapos ay sininyasan itong umalis na. Bawal sa'yo ang maanghang.
Gusto ko eh. Now go, parang batang sagot ko. Naglilihi. Nope, nasasarapan lang talaga ako sa napanood ko kanina sa Asian Food Channel, mataray kong wika. What the? He exclaimed. Sige na, gusto mong mapatawad kita? Now gulpy I crossed the arms. I heard him sighed. Basta wag masyadong marami ang kakainin ah. Copy. Bilisan mo na, inis kong sigaw dito. Agad din itong lumabas ng bahay at sinarado na ang pinto. 3 paghahati 4. Ilang segundo pa ako nakatitig sa pinto nang mapagtanto ko ang ugaling ipinakita sa asawa ko kani-kanina lang. Inis kong sinapo ang aking noo at umupo agad sa dining chair. Itinukod ko ang mga kamay sa lamesa habang pilit na sinisisi ang sarili sa nagawa. Nagiging spoiled na talaga ako. Inaabuso ko na ang kabaitan nito sa akin. How dare you, Samantha? Pagod na pagod pa naman yon dahil masyado nang matigas ang ulo ko at umiiyak ako kapag hindi niya sinusunod ang gusto ko. Napabuntong hininga ako. Ikaw kasi Samantha, pinapairal mo yung ugali mo, singhal ko sa sarili. Kapag nanganak na ako, babawi ako sa kanya. Babawi ako sa asawa ko. Pumasok ka na, pagpipilit ko nito. Kumunot ang noo nito, no, I can't leave you here. Hindi natin alam baka mamaya manganak ka na. Worried was written on his face. I just sighed and flashed him, cheerful smile. You know what, you're too excited. I commented and giggles. Napiwi ito pagkatapos ay isinablay nito ang kamay sa balikat na tila napahiya sa aking sinabi. Nag-aalala lang naman ako eh, he then pouted his lips. I just shook my head as alien look written on his face. Iwan ko sayo. F just said. I felt his hand caressing Divi tummy. It's already 9 months since the baby stayed in Divi tummy and now ready to go out na siya. Brian is ready to face the world. Hindi pa namin alam kung ano ba ang kasarian ng aming anak dahil sa kagustuhan kong kapag ipinanganak ko na siya ay doon na namin malalaman. But whatever she or he is, I will still name him or her as Brian. Laking pasasalamat ko at nakaabot pa ako sa buwan na ito. Minsan ko na ring maranasan ang hindi maindang sakit sa aking ulo noong mga nakaraang buwan. Hindi ko na magawang bisitahin ang doktor ko, kaya hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari sa sakit ko. Palihim na lang ako napaling dahil sa naisip. Ikinawit ko ang mga kamay ko sa braso ng aking asawa at nakangiting tiningnan ito. Ay! Siguro nga malapit na, pero hindi pa ngayon, I said as gently massaged his left arm. I heard his deep sigh, okay. I'm sorry, I'm just too excited to see the child, he giggled. Natawa na lang ako. Ayun. Kaya nga puntahan mo muna yung kumpanya, narinig ko pa naman kagabi na may problema kayo doon, saad ko dito. No saka, hindi naman ganoong kalaki yung problema eh. Hindi na lang ako sumagot, bagkus bumuntong hininga na lang ako. Umupo ako sa katabing bench, tumabi naman agad ito sa akin. Nandito kami sa likod bahay, kasalukuyang lumalanghap ng preskong hangin. At last, hindi ka na rin mahihirapan. I laughed. Yes, but at least I've learned from it, he replied. Excited na akong makita si Baby Brian. Tapos ikwikwento ko sa kanya ang mga naranasan mo habang pinagbubuntis ko siya. Natawa ba ako habang sinasabi ang mga iyon? Sumimangot ito. Mukha ngang alam niya na nga eh. He looked then felt his hands on his tummy. Feeling this baby kick for the first time was the most remarkable moment in my life. Nagulat pa ako nang una kong maramdaman ang pagsipa ng aking anak sa tiyan ko. Sa una hindi ko lubos malaman kung ano ang nangyayari sa akin, but then search it internet answered the questions, it's the baby. Napapalhi pa ako nang wala sa oras lalo na kapag aksidente nitong nasisipa ang pantog ko. Kaya nakasanayan na namin ang paggising tuwing hating gabi dahil kadalasan akong nalihi. Pagkatapos noong pangyayari agad ko itong binalita kay Tyrone. Nang hinayang pa nga ito nang hindi niya maabutan, nasa gusali kasi siya ng kumpanya sa mga oras na iyon. Happiness is when felt the baby kicking in his belly. It was the best day of the entire life. I felt blessed at the same time. I want to feel my child's kick again. Tila wala sa sariling sambit nito. Wag mo nga siyang pagurin. Kakasipa niya lang kanina eh. I chuckled.
Yihi, whatever, he then rolled his eyes. Napailing na lang ako at nilipat ang tingin sa harap. Pinagmasdan ko ang kulay asul na tubig galing sa swimming pool at nagbeberdeng mga puno. Samahan pa ng nag-aasul na langit. Want something, Mrs. Ko? I just shook my head for the answer. How about drink or food? Napakunot ang noo ko sa sunod nitong tanong. Sige, wala akong gustong kainin, okay. I forced myself to calm. Hindi ba niya nakikita ang ginagawa ko? I'm observing. Parati ka naman dito hindi ka pa ba nagsasawa kakatitig sa mga iyan? I can feel the frustration in his voice. Huwag kang ang epal, Tyrone. Inirapan ko na lang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Palihim akong napangisi nang marinig ko ang pagbuntong hininga nito. Alam ko namang wala na itong magagawa kundi tumahimik na lang, ewan ko ba dito. Pagkatapos kong manganak, bibisitahin ko si Dr. Reynard. Gusto kong malaman kung kumusta na ang kalagayan ko, baka mamaya malaman ko na lang may taning na ang buhay ko. Mariin akong napapikit ng bigla iyong sumagi sa isip ko, napayuko ako. Pipa, paano nga ba? May problema ba? Napatunghay ako nang maramdaman ko ang paglipat ng mga kamay nito sa aking balikat. Wala naman. I lied. You seem problematic, or maybe just part of your pregnancy, he guessed. Maybe, sagot ko na lang. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat nito, kisay. I mourned. I heard him hum so I continued. What if, suddenly malalaman natin na may sakit ako? Tapos may taning na ang buhay ko, wala sa sariling sambit ko dito. Naramdaman ko pa ang pagtigil nito sa paghaplos ng aking balikat dahil sa narinig. Well, are you saying that? Hindi makapaniwalang tanong nito. I'm just asking. I just want to know. May sakit ka ba? Nanlamig ako sa sinabi nito. Mariin akong napahawak sa aking kanang braso. And no. I'm just asking, Tiday, what if sa buhay kasi natin ngayon, may unexpected na mga pangyayari? That's every I'm asking you, umiti ako dito. Nakakunot ang noo nito habang nakatitig sa akin. Sam, hindi ko nga kayang makita kitang nilalagnat. May taning na kaya, he answered. Hindi na ako sumagot. His words already answered all the questions, at dahil dito mas nahihirapan akong sabihin ito sa kanya. TTC, isang iyak ang nagpagising sa inaantok na si Tyrone. Kinapa nito naman ang tabi upang sana tanungin ang kanyang asawa kung sino ang umiiyak. Napabalilwas ito ng bangon ng mamalayang wala pala sa tabi ang asawa. Tyrone, mas lumakas pa ang paghikbi ng babae na nasa labas ng kanilang kwarto. Nanlaki ang mga mata nito nang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Oh shit! Samantha! He almost fell. Nang makababa na ito, hinanap agad sa mga mata niya ang asawa. Sinundan nito ang sigaw, ngunit wala. Tyrone! Off, he then heard his wife's tears. Samantha! Where are you? Gusto na nitong maiyak sa nangyari. Wala ito sa kusina, wala sa sala, wala sa kubeta at wala rin maging sa likod ng bahay ni Lal. Tyrone! I'm here. Please help me. Is the baby? His wife shouted for help. Sinundan nito agad ang boses ng asawa, lumingon ito sa kanyang likod. He cussed when he saw her. Crying, asking for help, and her body was full of blood. Mabilis itong lumapit dito upang kargahin at dadalhin sa ospital. Ngunit bigo ito. Isay, what's happening? He exclaimed. Hindi nito mahahawakan ang asawal pati buhok nito hindi niya mahagilap. Napansin nito ang dugong lumalabas galing sa hita at ulo ng asawa. May hawak itong bata na hindi man lang niya napansin kanina. Napasabunot sa sariling buhok ang lalaki. Oh God! What's happening? Hindi niya na alam ang gagawin. He's shuddering. His hands are trembling and so his body. His eyes widen. He felt such nervous in his body. Hindi niya alam ang mga nangyayari. Bakit hindi niya mahawakan ang asawa? Tyrone. Oh Napabalikwas ito ng bangon habang hinahabol ang hininga. Napahawak pa ito sa ED. Mabuti na lang at nagising ito dahil sa pagyugyug ng asawa. Sorry, binagungot ka, TV, are you okay? Hiningal ito sa napaginipan.
Iginala nito ang paningin sa buong kwarto nang mahimasmasan. Agad nitong nilingon ang asawa at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Are you alright? Wala bang masakit sa'yo? Tell me, sunod-sunod nitong tanong. Parang totoo ang panaginip niyang iyon, he's even crying. Pati paggising nito ay malakas pa rin ang pagtibok ng puso nito. Napansin nito ang pagkunot ng noo ng asawa. Maya-maya ay marahan itong tumawa. Anong pinagsasabi mo, Kisay? Halata bang nasasaktan ako, tumawa pa ito. It feels like real scenario happening, ibinagsak nito ang mga kamay sa hita. Are you dreaming about me? Huwag kang matakot, okay lang naman kami. Tinakot ka lang ng sarili mong pag-iisip, she consoled. Hindi na sumagot ang asawa at napayuko na lang. Hindi pa yata nito kayang kalimutan ang panaginip na iyon. Nga pala, naghanda ako ng makakain natin. Masarap yun, natutuwang saad ng asawa nito. Bakit nagluluto ka pa kasi, masyado mong pinapagod ang sarili mo? Baka mapano ka pa, kalmadong saad nito. Hindi naman ako napagod eh. Nag-enjoy pa nga ako. Tara na kasi. Wala na itong magawa kundi ang bumaba na lang sa kama. Nakahawak na kasi ang asawa sa kamay nito at hinihila siya pababa. Baka makalimutan mo. Buntis ka, pabulong nitong saad habang nakatingin sa asawang nakahawak sa kanang kamay nito. Siyempre, natawa na lang ito sa naging sagot ng asawa. Medyo natawa pa ito habang nakatitig sa asawa nitong natutuwang naglalakad. Malaki na kasi ang tiyan nito para itong batang naglalaro ng bahay-bahayan. Nang makarating na sila sa kusina, nagmangha si Tyrone sa nakita. Mukhang masasarap ang nakahanda sa hapagkainan. Nakakatakam, lalo na't mamula-mula pa ang mga luto nito na halatang masarap. Hindi naman yan mahirap lutuin kaya hindi ako napagod, bawing sabi ng asawa. Yes. Let's eat, he said. Tumango lamang ito at umupo na. Walang ibang ginawa si Samantha, kundi ang titigan lamang itong masarap ang pagkain. Sa totoo lang, pinagluto nito ang asawa upang makabawi sa lahat ng paghihirap na naranasan nito habang naglilihi pa siya sa anak nila. Gusto lang niyang bumawi dito. Nagluto ito ng mga ulam na sa paborito ni Tyrone. Kaya ganoon na rin siguro ang paglakas ng pagkain nito. Biglang napawi ang kanyang ngiti nang lingunin ito ng asawa, kumain ka na, saad pa nito. O, sige, sagot na lamang niya. Nagsimula na itong sumandok ng ulam at inilagay ang mga iyon sa kanyang plato. Tila nanliwanag ang mga mata ni Samantha nang malasahan na ang sariling luto. Masarap din pala, samba, palihim itong napatalon sa saya. Nang matapos na nila ang pagkain, nagboluntaryo si Tyrone na siya na ang mag-iligpit ng mga pinagkainan. Nagpunta si Samantha sa sala upang magpahinga, masyado kasi itong nabusog. Matapos nilang kumain. Nang makaupo na, kinuha nito ang dyaryo na nakalagay sa ilalim ng mesa. Hindi hilig ni Samantha ang magbasa ng dyaryo, inaaliw lang talaga nito ang sarili. Ilang saglit pa, habang nagbabasa siya. Napakunot ang noo nito at wala sa sariling nabitawan ang kanyang hawak-hawak na dyaryo. Hindi nito inaasahan ang pagsakit ng kanyang tiyan. Napangiwi ito sa naramdaman, maingat niya iyong minasahe. Hindi niya lubos maipaliwanag ang sakit na nararamdaman. Pakiramdam niya inatatae siya na hindi naman. Napasinghap ito nang masumakit ang nararamdaman sa bandang tiyan. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso nang maaalala nito ang kabuwanan niya. Napadaing pa ito habang pilit na itinayo ang sarili upang sana pupunta sa pakiramdam niya ay mailalabas na kung ano sa pagkababae niya. Nanlaki ang mga mata nito sa nalaman, ni Tyrone, napasigaw ito sa pangalan ng kanyang asawa. Pilit nitong tumayo ng tuwid ngunit hindi niya kaya. Naramdaman din nito ang pagsimula ng pagtulo ng kanyang mga pawis sa katawan. Tiray, she yelled. Mrs. Ko, what's wrong? Napatigil ito sa pagsasalita nang makita ang asawang umiiyak sa sala. Oh shit, napaawang ang mga labi nito at tarantang lumapit sa asawa. Tyrone. Manganganak na ako, hinawakan nito ang kamay at baywang ng asawa upang alalayan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, namamawis din siya. Hindi niya inakalang mas grabe palang kaba ang mararamdaman kapag nangyari na. Mrs. Ko, kalma. Uof. Sihay, mas lalo itong nataranta nang makitang umiiyak na ang dalaga.
Hindi nito namalayang pumutok na pala ang panubigan ng asawa nito dahil dumadaloy na ito sa kanyang hita. Agad niya itong binuhat upang isakay sa kotse nila, hindi niya nalubos magawang magmaneho dahil sa taranta. Napalingon ito sa asawang ayoy umiiyak na sa likod nito. Misis ko, malapit na tayo. Calm down. Huwag muna umere, nanginginig nitong Saad habang nakahawak ang isang kamay sa asawa at ang isang kamay naman ay nakahawak sa manibela ng kotse. Kiray! Kiray! She managed to say and pursed her lips to get some air. Nasasaktan ito nang makitang puno na ng pinaghalong pawis at luha ang mukha ng kanyang asawa. Mas binilisan nito ang pagmamaneho. Mrs. Ko. Malapit na tayo, stay still. Don't close your eyes, please. Hindi nito marinig ang sagot ng asawa, nataranta na naman ito. Damn! Samantha!